Sa madaling sabi, winawasak natin ang paraiso para palitan lamang ng litrato at ang mga puno, ang mga sariwang baga sa isang lugar. Papalitan din natin ng mga aircon at ventilador para lumikha ng artipisyal na hangin. At tuloy-tuloy lang natin gagawin yan hanggang ang maiwan na lamang ay mga larawan at alaala. Ayon sa mga sinaunang Tsino, ito raw ang 3 dapat gawin ng isang tao para matawag na ganap o kompleto ang buhay mo. Magsulat ng aklat, magpalaki ng anak, magtanim ng puno. Nabanggit na natin dati ng pagtatanim ng puno ay isang gawain na nakabatay sa tiwala at pag-asa. Kahit wala ka na sa mundong ito, ang mga susunod na henerasyon ang makikinabang sa itinanim mo. Sariwang hangin, nagbibigay ng lilim tuwing mainit ang panahon. Kaya mapapalad raw at bukod tangi ang mga bahay at komunidad na marami pang natitirang puno. Pero sa ating kwento, sa Biyernes na ito, sa isang puno sa likod bahay, magmumula ang kilabot. Dahil ginawang tirahan ng mga kakaibang uri ng mga nilalang. At yan po ang malalaman natin sa kwento ng dalagang si Jelay at ng kanyang pamilya ngayong Biyernes ng Kababalaghan sa bago nilang nilipatang tahanan. Sana po kayo'y maaliw. Sana kayo'y maligayahan. Sana kayo'y huwag bangungutin ng mamaya sa ating dula na sinulat ni Ginoong Vincent Manrique, mga kapatid. Ito na po ang puno. Kahit mukhang luma na, ang ganda pa rin kasi ang laki ng bahay at napakalawak ng bakuran. Wow! Mapa, ang dami pang mga puno at halaman. Ayos na ayos pala dito sa nalipatan natin. Jelay! Ay mamaya ka na mamasyal sa bakuran! Tulungan mo muna kaming magbaba nitong mga kahon, anak! Ate, ang laki ng puno. Parang ang sarap akyatin nun, no? Magpagawa tayo kay Papa ng treehouse. Tapos, aakyatan namin ni Sarah. Aba, maganda ata kung may slide din ang treehouse, ah. Ang dami mo na agad plano, ah. Pero tingnan mo, ate, yung laki talaga. Ang laki nga. Tapos, sobrang kulubot ng balat ng puno. Matandang-matanda na siguro ang puno na to. Ilang taon na kaya ang puno? Ate, akyatin natin. Ang taas niyan at paano ka aakyat? Ang tataas ng mga sanga. Saan ka kakapit? Ikaw kung gusto mong subukan, papanoorin na lang kita. Nico! Mamaya na ang laro! Marami pa tayong ipapasok at aayusin na gamit! Ay, talaga kayong mga bata kayo! Nagpapasaway na naman! Jelay! Ano ba? Eto na po, ma! Magbababa na po ng mga gamit! Ang dami-daming hugasin. Kung bakit naman kasi malinis naman ang mga plato at kubyertos ng ibiniyahe papunta rito. Pero kailangan linisan ulit bago itago sa cabinet. Hindi naman gagamitin itong mga plato eh. Itatago lang din naman. Ate Jelay, hindi ka pa tapos magligpit? Tsaka bakit dyan ka sa may gilid ng bahay nakatalungkot, naghuhugas sa palanggana? Wala ba tayong gripo at lababo? Masyadong maraming tangbak pa din sa loob. Sabi ni Mama, dito raw ako maghugas at para maidilig na rin sa halaman ng tubig. Ah, matagal ka pa ba? Ate, maglaro na tayo. Mamaya na, Nico. 6:00 na, hindi pa rin kami tapos magligpit. Dapat kasi tumutulong ka na, malaki ka na eh. Ay, inaantok na pala ako, ate. Matutulog muna ako, ha? Bye! Tingnan mo to. Biglang matutulog daw. Nakakainis talaga. Bunsong-bunso eh. Yung mama ko naman may favoritism. Ako naman nung 9 years old, naghuhugas na ng plato. Ayan, tapos na. Sakit ng likod ko sa pag-upo dito sa may gilid ng bahay. Para ako matanda na kahit hindi pa naman.
Dapat pala kumuha ako ng bangkong maliit, hindi yung nakatalungko ako rito. Nailagay ko na sa isa pang plangganang mga nahugasan ko na. Ipapasok ko na sa loob. Ah, teka. Itatapon ko muna ang tubig na ginamit ko. Jelay! Bilisan mo, anak! Ay, pupunasan ko ba yung mga gamit na yan? Opo, sandali lang. Itatapon ko lang yung tubig. Ay, huwag mong ibubuhos sa halaman ko ha kapag may sabon! Masisira ang halaman! Buti pa sa halaman, concerned si Mama. Jelay! Opo, Ay! ano ko po itatapon yung mga tubig? Sandali lang po, ito na. Ay, ayan, ubos na. Naitapon ko na lahat. Naku, napabigla ko atang pagbuhos. Parang bumagal ang paglubog ng tubig sa lupa. Ang dami ko naman kasing nagamit na tubig eh. 2 plangganang malaki. Ay, ang lakas naman ng hangin na yun. Gininaw ako bigla. Makapasok na nga sa loob at baka magtawag na naman si Mama. Hala, ano yun? Bakit parang bumubulong ang hangin? Nagugutom na siguro ako kung ano-ano nang napapansin ko. Kanina pa ako nagsusubok na makatulog pero hindi ko magawa. Masyado ba ako maraming nakain kaya hindi ako makatulog? Ate, ang likot mo naman. Dapat kasi doon ka sa kwarto mo natulog eh. Nakakatakot patulog mag-isa. Matulog ka na rin, Ate Jelay. Oo, sige na, matulog ka na. Susubukan kong wag maglikot. Ay, magpapahangin nga muna ako sa labas. Dito na lang pala ako sa may bintana. Ang sarap ng simoy ng hangin. Kitang-kita pa ang mga bituin sa langit. Okay rin na sa probinsya kami lumipat mula sa Maynila. Tahimik at walang polusyon. Ay, lakas naman ng hangin. Bigla akong gininaw. Baka dahil katapat ng kwarto ko yung malaking puno. Ay, anong oras naman kaya ako makakatulog nito? Hating gabi na. Oh, mabuti naman gumising ka na, Prinsesa Jelay. Kanina ka pa raw ginigising ni Nico, ayaw mo raw bumangon. Bakit? Mama naman, kapag tinanghali ng gising, prinsesa agad. Grabe naman po kayo sa akin. Ang hirap nga pong bumangon eh, yung sama ng pakiramdam ko. Napuyat si ate hating gabi na hindi pa rin natutulog. Naninibago siguro sa sariwang hangin at sa lugar na mahina ang signal. Ay, ang dami mo namang sinabi. Hindi naman ako mahilig talaga mag-cellphone kahit dati pa. Usog nga, kakain na ako. Mama, sakit ng ulo ko. Para rin akong lalagnatin. Teka, ano ba yung nasa labi mo? Bakit parang ang pula-pula at namamaga? Teka nga, patingin nga. Nga ka, nga. Masakit po kapag umangay. Ang dami mo atang singaw sa bibig. Hindi ka ba nagsisipilyo, Jelay? Mama naman, syempre nagtutoothbrush naman ako. Bakit ganyan yan? Ang hapdi nga may, parang may kumagat. Di ko paabot nga yung sinangag at daing. Masakit pala to kapag kinain. Baka hindi ko makagat dahil sa dami ng singaw ko. Bahala na nga, gutom na ako eh. Ate, ano yung nasa kamay mo? Bakit parang may butlig-butlig na malalaki? Naku, baka nga may insekto sa kwarto mo. Pero bakit si Nico wala namang mga ganyan? Hindi mo magkatabi kayong natulog? Hindi ko nga po alam eh. Ma! Ang sakit ng loob ng bibig ko! Sobrang sakit! Ang sakit ng mga singaw Jelay! ko! Mira, parang may nagtatakbuhang mga daga sa kisame. May panglason ba tayo riyan? At, ano to? May mga gumagapang na anay sa dingding ng bahay. Diyos ko, ano to? Hindi ba't nagbayad naman tayo sa realtor para makapagpa-pest control bago tayo lumipat dito sa bahay na ito? Hindi kaya na-scam tayo? Ano? Baka hindi naman talaga nag-spray ang inutusan natin. Naku, Nonoy, hindi ko alam.
Pero ang daming peste. Napakarami, Mira. Para bang umaapaw ang mga anay mula sa kisame at mga haligi ng bahay. At habang nagtatakbuhan ng mga daga sa loob ng kisame, nagbabagsakan ng mga anay. Ang iba ay lumilipad pa. Mapa, si Ate Jelay inaapoy ng lagnat. Sabi niya rin hindi siya makapagsalita dahil sa dami ng masakit sa loob ng bibig niya. Mas dumami rin yung mga butlig sa braso niya. Meron na rin sa liig at sa binti hanggang sa paa. Anak, anong nangyayari sa'yo, Jelay? Ma, sobrang sakit ng bibig ko. Parang ayaw nang bumuko ng labi ko sa sakit. Parang ayaw ako pagsalitain. Mga kamay ko, ang braso ko, masakit at mabigat. Hindi ko magalaw. Diyos ko, ang daming butlig sa buong katawan mo, anak. Namamagari niyang bibig mo at nakaumbok ang pisngi mo. Dadali ka namin sa Dr. Jelay. Baka ma-impeksyon niyang bibig mo at hindi na rin maipaliwanag ang mga butlig. At parang may mga pasukan na rin ngayon. Ano ba yan? Sama po ako pa. Ayoko maiwan dito sa bahay na maraming anay at daga. Siyempre naman, anak, hindi ka namin iiwanan dito na mag-isa. Oh, Nico, alalayan mo ang ate mo. Tayo na sa sasakyan. Sarah, hintayin mo ako! May nag-aabulan ba na naghihintayan? Ay, Ate Jelay, sali ka! Kaysa manood ka lang dyan sa may gilid, dali ka maglaro tayo! Habulan! Pagtaguan natin si Nico dito sa may puno. Ang laki at ang kapal ng ugat! Ay, Jelay! Pumasok ka na dito sa loob. Nilalaglag ka pa. Kagagaling mo lang ng doktor, nandiyan ka na naman sa labas. Hindi ka pwedeng makipaglaro sa kapatid at pinsan mo. Hindi pa ayos ang pakiramdam mo. Huwag kang umakyat sa puno, baka mahulog ka. Itong batang ko hindi na uubusan ng energy. Ay, laging full body. Buti naman at hindi na siya gaano nalulungkot sa pagkakulan ng nanay niya. Nico! Ate Jelay, ang saya tumalon! Talon dito sa ugat ng puno! Ay! Ang sakit ang balikat ko. Ano to? Bakit parang may paso? Parang nasunog? Ma, ang sakit-sakit po ng likuran ko. Hindi ko po Nico. mailapat sa higaan. May makirot po. Alika, titignan ko, anak. Ma, dahan-dahan ang sakit po. Ano to? Parang paltos mula sa pagkapaso sa kalan. At ang dami! Mira! Tumawag ang kapatid ko. Ang taas daw ng lagnat ni Sarah. Tinatanong ako ni Alex kung ano raw ba ang kinain at ginawa nung inatid niya ang bata rito kanina. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Pumunta tayo sa ospital ngayon na! Hindi ho ito bulutong. Hindi rin shingles. Hindi ko rin naman masabing chronic skin condition dahil ngayon lang ito naglabasan. Wala rin nakitang impeksyon mula sa blood tests. At hindi rin naman mula sa pagkain. Pero Doc, ano nga po ang dahilan? Pare-parehong sintomas nilang lahat. Ang pamangkin kong bata na dumalaw kaninang hapon sa bahay, nilalagnat na rin. Hindi man magandang sabihin bilang isang doktor. Ngunit hindi ko maipaliwanag. Kung hindi nagkahawaan, maaaring may environmental factor. Baka may trigger sa lugar kung saan nagmula ang mga butlig, singaw at iba pang sintomas. Simula nang mapunta kami sa bagong bahay na yon, ang dami nang nangyayaring mga masasamang bagay na hindi maipaliwanag. Pabalik-balik ang mga daga at anay. Kahit anong spray namin ng gamot bumabalik pa rin. Hindi ko kaya reaksyon sa kemikal na nangyayari. Pero hindi naman ganito dapat na epekto nun sa tao.
Masama to. Isa to sa mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng siyensya. Bakit kahit anong gamot ang ipainom, hindi nawawala ang sakit? At itong mga butlig at paso ko sa katawan tuwing gabi, mas tumitindi ang pagkirot. Pagmamasdan ko na lang ang buwan at bituin sa labas ng bintana para kahit papaano maibsan ang sakit. Ay, ano yun? Parang may bumubulong. May mga daga na naman sa kisame. Ano yun? May nakita akong maliliit na bagay na nagtatakbuhan sa may ugat ng puno sa labas. Ang dami na namang anay at daga. Galing sa labas. Nanggagaling sa puno at papasok dito sa bintana. Parang palapit sa akin at lalamunin ako ng buhay. Magandang hapon. Magandang hapon po, Aling Sean. Abay, mukhang may sakit ang dalawang bata. Nanggaling ba kayo sa doktor? Opo. Pero hindi naman malaman kung ano ba ang sakit ng mga bata. Pati ho ako at si Nonoy, nagkakaroon na rin ng mga paso sa katawan na hindi naman namin alam kung saan nanggagaling. Ay nako, masama yan. Mira, pwede ba kitang makausap muna? Mira, papasok na kami ni Jella at Nico. Aling Sean, mauna na po kami para makapagpahinga ang mga bata. Ay, sige lang. Aling Sean, may maire-recommenda po ba kayong ibang doktor? Parang hindi po kayang gamutin ng doktor sa klinika at sa ospital sa bayan ang mga sakit namin. Ay, kung hindi malunasan ng mga doktor, maaaring ibang klaseng manggagamot ang kailangan ninyo. Ano pong ibig ninyong sabihin? May kakilala akong maaaring makagamot sa inyo. Bukas ng umaga, pagsibol ng araw, sasamahan ko kayo sa pinakamagaling na manggagamot sa bayang ito. Doon ang sinasabi ko sa inyo, Mira. Sa kubo na yun ang bahay ni Denso. Naroon ang sagot sa mga tanong ninyo at lulutas sa inyong suliranin. May kalayuan po pala ang lugar na ito. Ang layo rin po ng nilakad natin paakyat sa bundok mula sa pinagparkingan natin ng kotse. Kahit na malayo, dinarayo talaga siya rito. Kita mo nga at may ilang naghihintay pa sa labas. Hindi lang siya simpleng albularyo. Manggagamot din siya at manghuhula. Sigurado ba tayo rito, Mira? Baka nag-aakselan tayo ng oras. Iniwan pa natin ang mga bata na may sakit sa bahay. Albularyo? Para kang si Alex. Pinatignan nila si Sarah sa mga gamot dahil hindi rin gumagaling ang lagnat ng pamangkin ko. Mabuti nga at nagmagandang loob ang kapitbahay natin na samahan tayo. Matanda na rin siya, pero sinamahan pa tayo ng personal dito. At naaawa raw siya kasi dahil sa nangyayari sa pamilya natin. Pero, albularyo? Talaga? Yung doktor nga, hindi maipaliwanag eh. Paano pa masasagot ng hindi naman nakapag-aral? Huwag ninyong mamaliitin ang kakayahan ng mga taong may espesyal na kapangyarihan. Dahil baka ang mga taong yun ay yun pa ang makapagligtas ng inyong buhay. Pasensya na po kayo, Aling Sean. Wala naman pong masamang ibig sabihin si Nonoy. Hoy, ikaw kasi mag-sorry ka nga. Kapakadami mo naman kasing komento eh. Dapat hindi ka nalang sumama. Pasensya na po, Aling Sean. Hindi na po ako magsasalita.
Salamat din po pala sa pagsama sa amin dito. 1 linggo pa lang kayo sa bahay, pero marami nang nangyaring hindi maipaliwanag. Naaawa ako sa mga bata. Asa sige, pumila na tayo. Sa tansya ko ay pang-4 tayo sa pila. Anong kailangan niyong malaman? Hindi po namin alam kung anong nangyayari sa aming pamilya. Kahit anong pagpapagamot namin ay hindi gumagaling ang mga singaw, sugat at paso sa katawan namin. Ito pong balikat ko. Pinaka-mild yung sa akin. Ang pinakamalala po yung sa mga anak namin. Mga dayo kayo sa lugar na to, tama? Dayo? Ang ibig niyong sabihin ay bagong lipat po ba? Opo, 1 linggo pa lang kami sa bayang ito. Marami kayong pinagdaan ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Ngunit tila may nagkukubli ng nais kong makita. Hindi ko malaman kung anong tunay na sanhi. Pero Hindi kayo ang puntirya ng mga kababalaghan. Kailangan kong makita at masuri ang lugar nyo, maging ang mga anak nyong sinasabi nyong mas nagdurusa ngayon. nangangahulugan po ba ito na pupuntahan ninyo ang tahanan nila Mira at Nonoy? Oo, hindi ito simpleng bagay lamang. Matindi ang galit na nararamdaman ko mula sa kung sino o anumang may kagagawa ng lahat. Nasaan ako? Bakit parang kakaibang lugar ito? Teka, bakit parang ang laki ng buong paligid? Lumaki ba ang kapaligiran ko o lumiit ako? May palpalapit na langgam. Mas malaki pa sa akin. Baka makita ako. May naglalaglagan ng malalaking bagay na kulay berde. Teka, dahon ba yun? Kailangan kong iwasan. Kapag natamaan ako, siguradong mapipisa ako. Muntika na ako. Teka, nasa paanan ba ako ng puno? Ugat tong tinatapakan ko. Pero paano nangyari to? Lalong lumaki ang puno maging ang mga ugat. Kaya ko ang sumuot sa loob nitong isang ugat eh. Ano yun? Bakit parang may umiiyak? Saan galing yun? Napakasakit! Napakasakit! At hindi ka rin titigil! Agad hindi ninyo nararamdaman ang aking galit! Ate! Ate, tulungan mo ako! Ate! Nasaan si Mama? Ate, si Mama! Kailangan ko si Mama! May pinuntahan sila, Mama. Nico? Nico! Anong... Nico! Namamaga ang paa mo at kamay. Pati ang mukha mo pulang-pula sa dami ng butlig at parang mga paltos na puputok na. Ate, tulungan mo ako. Sobrang sakit. Ate, hindi ko na kaya ang sakit-sakit. Hirap na ako, ate. Nico! Excuse me lang po. Tumatawag po ang anak ko. Hello? Anak, Jelay? Ano? Hinimatay si Nico? Teka, uuwi kami kagad pero ilang oras pang biyahe mula rito, anak. Uuwi na kami. Huwag ka nang umiyak. Nonoy! Nonoy, yung mga bata! Dapat kasi hindi na natin iniiwan eh. Lumalaraw ang pamamaga ng katawan ni Nico. Pagang-pagari ng mukha niya at tila magpuputukan ng mga paltos.
Hinimatay sa sakit ang anak natin, Nonoy. Diyos ko, tulungan po ninyo ang mga bata. Mahabag po sana ang may gawa nito sa kanila. Tumahan ka na. Nag-message na ako kay Alex. Pinapunta ko rito sa bahay ang kapatid ko. Mas mabilis siyang makakarating ng bahay pero aalis na tayo. Mandensyo, Aling Sean, sasamahan ko na kayo ngayon. Hindi na maaaring ipagpaliban ito. Kailangan ko ring masuri ang buong kabahayan nyo at ang bakuran. May pakiramdam akong naroon ng kasagutan. Ano po yung inilalagay niyong mga gamit? May sanga pa ng puno, kandila at asin. Ang mga bagay na pangontra, mga bagay na maaaring makatulong sa atin. Tayo na! Taas pa rin ang lagnat ni Nico. Hindi na namin dinala sa ospital dahil hindi rin naman daw magagamot doon, sabi ni Tito Alex. Ganito na rin pala ang lagay ni Sarah. Nakailang punta na raw sila ng ospital pero walang improvements. Oh, Mama. Mama, tulungan mo ako. Ay, nasa na kaya sila, Mama? Kanina pa umuungol tong si Nico, tinatawag si Mami. Pero kapag ginigising ko naman, hindi magising. Ang sakit din ng mga singaw at paltos ko. Ano bang klaseng parusa to? Teka, ano ba yung naririnig ko na parang nagpapalakol sa labas? Silipin ko nga sa may bintana. Kahit mahirap kumilos, isilipin ko lang. Si Tito Alex, sinusubukang putulin ng puno. Pero, bakit parang kada pagtama ng palakol sa puno ay may lumalabas na sugat sa katawan ni Tito Alex? Sa'yo nagsimula ang lahat ng ito. Hindi namin kayo patatahimikin. Hello, Jelay. Kamusta si Nico? Malapit na kami, mga 10 minutes na lang. Papa, bilisan niyo po! Si Tito Alex nandito siya para samahan kami ni Nico. Hindi na namin dinala sa ospital dahil sabi ni Tito Alex, wala raw magagawa mga doktor. Pero Papa... Ano yun? Si Tito Alex, piniputol niyang malaking puno sa bakuran natin. Ano? Nasaan siya? Nasa labas pa rin po, Papa. Jelay, tumigil ka na sa pag-iyak mo. Papa, ang daming sugat ni Tito Alex. Hindi ko maipaliwanag pero ang katawan niya nagkakasugat sa kada pagtama ng palakol sa puno. May parang bumubulong din dito na hindi ko maipaliwanag. Natatakot na po ako. Parating na kami. Kung kaya mong pakiusapan ng Tito Alex mo na tumigil, gawin mo. Sige po, Papa, pero bilisan niyo po. Hindi ako titigil. Kahit na masugatan ako sa ginagawa ko. Itong puno lang na to, may gawa ng lahat na nangyayari sa pamilya ni Kuya Nonoy. Pati ang anak ko si Sarah, nadamay na rin. Hoy! Kayo mga natira sa puno! Pauwiin ninyo lahat ng sakit na ibinigay ninyo sa pamilya namin. Kung ayaw ninyong patumbahin ko itong puno na to. Hindi kayo ang may-ari ng lugar na to. Anong karapatan ninyo saktan ng mga inosenteng tao nakatira rito? Ha? Sugat sa kada tama ng palakol sa puno. Sinabi na to sa akin ng manggagamot. Nagagantihan ninyo ako sa gagawin ko. Pero wala akong pakialam. Sa Diyos ako naniniwala! Alam ko hindi niya ako pababayaan! Basta may tiwala akong panandalian lang sakit ng katawan na to. Pinapalaan ko kayo mga nilalang kayo ha! Tigilan ninyo ang pamilya namin! Bakit kahit
anong pagpalakol ko sa punong to, hindi pa rin matumba. Tumba! Parang wala naman nangyayari. Sobrang kapal ng kahoy. Tigil mo yan! Alex, tama na. Tama na. Tigilan mo yung ginagawa mong pagsibak sa puno. Pupuntahan ko ang mga bata sa loob, Nonoy. Tulungan mo si Mang Densyo. Pigilan mo si Alex. Oo, sige, Mira. Naku! Napakadaming sugat ng kapatid mo, Nonoy. At parang may lumalabas na mga anay mula sa sugat ng kapatid mo. Oh, Diyos na mahamagin! Ano ba ito? Masama ito. Mas nagalit ang mga elemento dahil sa nangyari sa puno. Masama ito. Bubuhusan ko siya ng asin. Baka sakaling mawala ang mga anay na naglalabasan sa katawan niya. Ang nangyari sa inyo ay hindi pangkaraniwan. May nagalit, may nasaktang mga nilalang, at ngayon ay mas lalo pa itong nagalit dahil sa nangyari sa kanilang tahanan. Bakit kami ang mag-a-adjust sa kanila? Hindi pa ba sapat na sinaktan niya ang mga bata? Wala namang intensyon masama ang mga bata. Bakit pinaparusahan nila? Huminahon ka! Kailangan ng paggalang sa mga nakatira sa puno. Hindi sila basta-bastang nilalang na kayang lipulin. Maling-mali ang ginawa mong pananakit sa punong ilang taon nang nakatayo rito. Aba! Ako ba ngayon ang mali? Alex, tumahimik ka na. Huwag mong pairali ng init ang ulo mo rito. Pamilya natin ang nakasalalay. Kaya pwede ba tumigil ka na lang? Pero... Alex, pumasok ka na sa loob at ipagamot mo ang mga sugat mo. Alex! Alex! Marahil pinipilit lang niyang maging malakas kanina. Ngunit siguradong matinding sakit at paghihirap ang pinagdaraanan niya. Mga sakit na idinulot niya sa puno at sa mga nilalang na nakatira rito ay doble ang balik sa kanya. Naipasok ko na sa loob si Alex. Parang maluba ang lagay nila. Maging si Jelay, wala ring malay. Si Nico naman, hindi pa rin nagigising. Siguradong parehas din ni Sarah na naroon sa bahay nila. Mandensyo, ano ang kailangan gawin? Hindi dapat galit ang iganti sa galit, Nonoy. Tama siya. Kailangan nating igalang ang mga nakatira sa puno. Sila ang tagapangalaga nito. Ang puno ring ito ay pamana ng kalikasan at dapat na alagaan. Naalala ko, bata pa lang ako ay matayog at malaki na ang punong yan. Kung tama ang pagkakatanda ko ay naging matagumpay ang lahat ng dating nakatira sa bahay na yan. Nakapunta na silang lahat sa ibang bansa, kaya ibinenta ang lupa at bahay. Kasama nga sa kontrata ng binili namin to na hindi pwedeng alisin ang puno. Hindi raw pwedeng galawin ang parte na ito ng lupa. Marahil alam na nga ng dating may-ari ang tungkol sa puno at sa mga naninirahan dito. Naninirahan? Ano po ba sila? Ano ang nakatira sa puno na nagambala nung lumipat kami rito? Mga duwende. Mga makapangyarihang duwendeng kayang sumupil at kaya ring magbigay ng biyaya. Hail Mary, full of grace. Mama, Anak, Jelay, kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Nahihirapan akong makita kang ganyan, anak. Magang-maga ang mukha mo. Puno ng paltos at sugat ang katawan mo. Ma, si Nico. Nasa tabi mo si Nico, anak. Ganun pa rin ang kalagayan niya. Ma, kailangan nating humingi ng tawad. Masaktan natin ang mga maliliit na nilalang. Nararamdaman ko ang galit nila at hinanakit, Mama.
Huwag ka na magsalita. Mahihirapan ka lang lalo. May kasama kaming albularyo, anak. Tutulungan niya tayo. Naghahanda sila sa sala para sa pagtawag sa mga nilalang na nakatira sa puno. Pero Mama, si Tito Alex. Pigilan mo si Tito Alex, ha? Nakita ko si Tito Alex ngayon lang na dumaan sa tapat ng pintuan. Diyos ko. Habang nagdadasal kayo. Hindi makukuha sa pag-alay lamang ng mga prutas at bigas ang galit ng mga duwende. Ngunit maaari itong maging simula. Ito lang nakalap ko. Napakaraming pesteng pinakawalan sa inyong tahanan. Mukhang mahihirapan tayong pakalmahin ang galit ng mga duwende. Taos-pusong paghingi ng tawad at pakikipagkasundo. Kahit ano pa yan, gagawin ko para lang may ligtas ang pamilya ko. Tama yan, Nonoy. Pero ano itong naaamoy ko? Tila may gaas na tumapon. Nonoy! Si Alex! Pigilan mo si Alex! Pumunta siya sa labas sa may puno! Akala ninyo magpapatalo ako. Hindi ako mamamatay dahil may tiwala ko sa pananampalataya ko. Malamang lupa lang kayo. Susunugin ko ang puno na to. Susunugin ko para mawala na rin kayo lahat dito. Alex! Alex, tama na yan! Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Tama na. Hihingi na nga tayo ng tawad dahil sa nangyari. Tapos ito ka naman, mas lalo mo lang silang ginagalit. Tama na! Bitiwan mo ako! Wala akong pakialam sa galit nila. Kapag nasupil natin sila, gagaling na sakit ni Sarah. Wala masamang mangyayari sa anak ko. Hindi ako iiwan ng anak ko kagaya na nangyari sa nanay niya. Alex! Alex, pakiusap! Isara mo yung lighter. Wag na wag mong iahagi sa Alex. Alex, kumalma ka lang muna. Huwag mong pairalin ang galit mo. Alex, para sa anak mo. Para kay Sarah. Kaya ako ginagawa to para sa anak ko. Para rin sa mga anak mo. Ginagawa ko to para matahimik na ang pamilya natin. Tumigil ka na! Mamamatay tayong lahat kapag tinuloy mo yan. Nararamdaman ko ang pagdindi ng galit ng mga nilalang sa ilalim ng puno. Kapag tinuloy mo yan, maraming madadamay. Tumigil ka na, Alex! Sinuntok pa ako. Kailangan ko lang gawin to, Alex. Para rin to sa kabutihan ng lahat. Narito na ang mga alay. Malapit ng mag-alas 6 ng gabi. Gawin na natin ang nararapat. Para sa ikatatahimik ng lahat. Sasama po ako sa gagawing ritual. Pakiramdam ko po akong may kasalanan ng lahat. Mga nilalang na nasa puno at kalikasan, kinikilala namin kayo. Sinasamo namin at hinihiling ang inyong pag-unawa, pagpapatawad at pagkakaisa. Patawarin po sana kami sa aming mga kasalanan. Hindi namin sinadya na makasakit ng sino mang nasa tahanang ito. Gusto naming makipag-kaisa, makipagkaibigan at mamuhay ng mapayapa kasama ninyo. Ito ang aming mga alay. Sariwang prutas, mga bulaklak, kandila, at ang malinis naming hangarin na pagkakaisa at paghangad ng inyong kapatawaran. Sana po ay sabihin niyo ang aming mga pagkakamali upang hindi na namin ito magawang muli. Pa, may maliliit na nilalang na lumalabas mula sa ugat ng puno.
Hindi ba ninyo alam? Bawat patak ng tubig na itinatapon ninyo sa puno at sa aming tahanan ay para na rin palakol sa balat namin at aming mga anak. Ang pagtapon ko ng tubig nung unang araw namin sa lugar nito, ang pinag-ugatan ng lahat. Patawad po. Kasalanan ko po. Ako ang gumawa nun. Humihingi po ko ng tawad. Ang pagtalon at pagsiba sa puno ay lubhang nakakagambalas ng aming pahinga. Wala kayong paggalang sa iba. At ang pagtangkang pagsira sa puno, yun ang pinakamatindi sa lahat. Kailangang humingi rin ng tawad si Tito Alex. Pero mukhang galit na galit ang mga dewende. Respeto ang inyong hiling. Yun din ang sa amin. Humihingi ng tawad ang pamilyang ito sa inyong harapan. Ang mga nangyaring pagsaboy ng tubig at paglalaro ng mga bata ay walang masamang intensyon. Tunay na handa ang lahat na makinig at matuto sa aming mga pagkakamali. Handa po kaming magbago at makipagkaisa. Bigyan po sana ninyo kami ng pagkakataon. Ano nangyayari? Ang lalaking pangas na yan, kailangan niya lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi niya yun gagawin, wala na tayong kailangang pag-usapan pa. Alex, tumawag si Nanay Sita. Si Sarah daw nagkukumbulsyon. Dinala nila sa ospital. Alex, kung ano man ang kailangan gawin, pakiusap. Gawin mo na! Ang anak ko... Alam ko, puno ka ng takot dahil sa nangyari sa asawa mo. Dahil hindi gumaling ang sakit niya. Pero iba to. Magtiwala ka sa Diyos na ito ang pinadala niyang sagot sa problemang ito. Huwag mong labanan. Gawin mo ang tama, Alex. Tito Alex, tayo po ang nakapanakit. Gumanti lang po sila. Ngayon po na may tsansa ng magkaayos. Please po. Patawad. Patawarin ninyo ako. Tatanggapin ko ang kaparusahan na igagawad ninyo sa akin, pero huwag anak ko, pakiusap. Pagalingin ninyo anak ko. Bata pa siya. Pakiusap. Hindi dapat nahihirapan ang anak ko. Taus-puso nang nagmamakaawa ang pamilyang ito. Sabihin niyo mga dapat at hindi nila dapat gawin upang maging maayos ang pamumuhay niyo ng magkakasama. Ayan. Tapos ko nalagyan ng bakod palibot nitong malaking puno. Pakayubot nga ang screwdriver. I-screw ko na lang ang karatula to sa bakod. Ayos na nakasulat. Banal na puno, igalang. Ito ang screwdriver. Marami na ring mga bulaklak at halamang gulay sa paso na nakapalibot dito sa bakod. Malinis at magandang paligid. Wala ring magsasaboy ng tubig sa ugat ng puno at sa puno mismo. Papa, pwede ba kaming umakyat ni Sarah sa puno? Hindi ba ginawa na namin kayo ni Tito Alex mo ng bahay-bahayan? Doon sa kabilang gilid ng bakuran? Doon na lang kayo. Bawal maglaro dito sa puno na to. Kapag sinuway nyo kami, magkakaroon ulit kayo ng mga paltos Sabi at... ko nga po, sa loob na lang kami ng bahay-bahayan eh. Tara na, Sarah! Tara na! Bye, Daddy! Bye, Tito Nonoy and Ate Jelay and Tita Mira! Ingat sa paglalaro, ha? Ang sigla-sigla na ulit ng dalawang batang yun. Parang nung isang araw lang, hindi sila magising. Nawala na rin ang mga daga at anay. Maraming salamat sa mga bago nating kaibigan. Ayan. Okay na ang karatula. Hindi ko lang masyadong naibaon ng screw dahil sumakit tong kamay ko. Mag-isang nagigpit ang screw dun sa karatula. Maraming salamat po sa pagtulong, mga kaibigan.